Kumusta po kayo mga kapwa ko Pilipino? Sana lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan. So bago po ako mag-proceed sa topic ko po ngayon, gusto ko lang pong i-share sa inyong lahat mga kapwa ko Pilipino ang aking lubos na paghanga sa mga langgam. Siguro matatawa kayo, pero totoo po ito. Kasi po, they work together and they are very hardworking living things. At maliban po sa dalawang katangian na yan, ang lubos ko pong hinangaan sa living things na ito ay ang kanilang katapangan. They will let you know that they exist kahit gaano po sila kaliit. Kasi po ilang beses na po ako na natapakan ko po ang langgam, automatic po, kinakagat ako. So ang tendency ko po, napapatay ko po yung langgam kasi masakit yung kagat nila. Yun po ang gusto ko pong gayahin, yung katangian pong yan ng langgam. They will let you know that they exist. And if they harm you, if you harm them, they will fight back. Kahit ano po ang consequence nun. So yun po ang ginagaya ko. Na kahit po ako nobody, and nobody is going to listen, kailangan ko pong magsalita. At ipaalam sa ating makakapangyarihang mga politiko o nasa gobyerno na I-exist and I will not tolerate any injustices in my watch. So yun lang po yun. So that's why ina-admire ko po o hinahangaan ang langgam at pilit ko pong ginagaya sila. So, noon po pa sana ako gustong gumawa ng video regarding this flood control predicaments or flood control catastrophe. Kaya lang po, nagdesisyon po akong hintayin muna ang unang araw ng investigasyon ng ating Senado at ng ating Kongreso. So pinanood ko po yung dalawang investigasyon. So yung una po, Senado, as I expected, may senador na lininis yung pangalan, inamin na mayroon siyang kamag-anak na kontraktor pero siya raw mismo ang magre-rekomendang kasuhan ito kapag napatunayan na may pagkakamali. Then, of course, nandun si Mr. Lubiano, yun pong kontratista na nag-donate o nag-contribute kay Senate President Chis Escudero at inamin po yun ni Chis Escudero na si Mr. Lubiano ay kanyang kaibigan at nag-contribute po ng 30 million during the 2022 election. Then of course, nandun po ang tinaguriang Queen
of Flood Control Project, si Ate Sara Diskaya, na tinanong po ni Senator Estrada kung sino ang kanyang kakilala sa DPWH, kung bakit siya ang kanyang kumpanya, palaging nananalo sa bidding or biddings. And alam na po natin na si Mr. and Mrs. Diskaya ay medyo po malapit kay Senador Mark Villar, na dati pong Secretary of DPWH during President Rodrigo Duterte's term. At na-confirm po yun. Thank you kay Senador Bato de la Rosa, because he asked Sara Diskaya kung kailan sila nakakuha ng flood control projects. Then, of course, walang kagatol-gatol na sinagot ni Ate Sara Diskaya since 2016. Narinig kong nautot si Senador de la Rosa dahil na-realize niya yun rin ang start ng termino ni idol niyang si President Duterte. Narinig ko nautot. Nabigla siya. So, ang aking take po doon sa Senate investigation about flood control projects, as I expected, pinoprotektahan po nila ang kanilang kapwa senador. Nakalimutan ko pa. Isa pa po. Si Mr. Arevalo, the 37 years old contractor, is a sole proprietor na nakakuha po ng marami ring flood control projects sa Bulacan. So, he admitted na mayroon siya mga project sa Caloocan, sa San Juan. But when he was asked about Bulacan flood control projects, mayroon na po siyang nalalaman na I invoke against self-incrimination. Oh my God. See? Kasi po, nandun po si Senador Villanueva. Kayo, ako, ordinaryong Pilipino lang. Nanonood lang. Halatang halata yung takipan nila. Right? Then also, sa lower house, parehas rin po yung diskarte. Talagang dinidiktik lang po nila yung mga contractors. And of course, DPWH, COA, PICAB. Pero, nag-aaway sila when one of the congressmen asked if they're going to invite Mayor Magalong. Right? Kasi willing naman si Magalong. Sasabihin raw niya. Kasi
napanood ko rin si Mayor Magalong and naniniwala po ako sa kanya na talaga po yung SOP na sinasabi, yung 40% dun po yun sa politiko. Halimbawa 100% yung project. Right? May 40% na po kung sino pong proponent, kung sino pong congressman, o kung sino man, maybe even senator, kasi nasa pork barrel nila yan eh. So, halimbawa, 100,000 yung project, mayroon na agad silang 40,000. So, ilang porsyento pa po na bibigay sa district engineer, kung sino pa man dyan sa DPWH. Kaya pinaka-maximum po raw na natitira na inilalatag sa project ay 30%. Kasi po, yung contractor rin, dapat kumita rin. Right? So, napakasimple lang po. Iniimbestigahan nila yung kapwa nila o yung sila mismo iniimbestigahan nila yung sarili nila. Right? Kasi po, alam naman po natin na mga budget ay ginagawa dyan sa Congress. Right? Dinidebatehan nila kung anong mga projects, kung anong mga budget sa every departments. Right? So kaya nga, itong 2025 budget, ito po yung pinaka grabe sa corruption in Philippine history. So, parehas rin po yung in-expect ko talaga. Ididikdikin nila yung contractor, didikdikin nila yung ibang ahensya ng gobyerno, pero yung kapwa nila, congressmen, o yung sila mismo, ay hindi nila, pinoprotektahan nila. Right? So, balik po tayo. Itong 2025 budget, ito po ang napaka-controversial na budget. Kasi po, ang dami pong insertion. Right? So, dun po sa bicameral, ang dami na po nilang in-insert doon. Tapos, sabi, mayroon po pong small committee na magpa-finalize ng budget bago nila ipresenta sa ating Pangulo. See? Ang dami pong insertion. Bakit? Kasi kailangan nilang ng budget for the election. Di ba? Ginanap yung election, midterm election, 2025. Kailangan nila yun. So, para sa akin po, ito pong investigasyon na ito, both our upper house and lower house, this is a waste of money. Siyempre, papakainin mo libre yung kain nila doon. Nakikita mo naman, di ba, mayroong mga pagkain na pinamimigay doon sa mga resource person, doon sa senador, doon sa mga staff ng senador. Di ba? Para sa akin po,
ang pinakatamang gawin ay mayroon po dapat third party or independent body na mag-iimbestiga. Para sa akin po, hindi po dapat appointed by the president. Dapat po galing sa civil society. Right? O tingnan mo si Magalo nga, nagbo-volunteer na. Right? So marami pong magagaling na pwedeng mag-imbestiga niyan. Hindi po yung Congress mag-iimbestiga sa sarili nila. Hindi po yung Senado mag-iimbestiga sa sarili nila. Because I consider them, they are involved. Right? This is Escudero inserted a lot of, I don't know, in the budget. Then also, Speaker of the House, ang pinsan mismo ni President Marcos. Sila nandun sa bicameral. Nandun si Congressman Resaldico, of course, the chairman of the Committee of Appropriation. Then also, Senador Po, right, as the Committee of Finance. Then dun po nalaman na grabe yung insertion na ginawa ni Senate President. And at the same time, dami ring insertion ginawa ng Speaker. See? Paano nila imbestigan yung sarili nila? So makakita po tayo ng credible result kung ang mag-iimbestiga po nito ay third party. Not appointed by the President. A civil society. A volunteer. And, of course, magkakaroon tayo ng credible result kung ang mag-iimbestiga ay credible rin. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood, mga kapwa ko Pilipino. Mabuhay po tayong lahat.